Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, itong si Ramil Madriaga na kung saan ay nauugnay ho sa pamilya Duterte, especially ho rito kay BP Inday Sara Duterte. Na kung saan ay dati nilang tauhan, nakakulong, hindi na dinadalaw. Tapos ay nagdemanda ho ito kay dating spokesperson Harry Roque. Na kung saan, pagka-demanda niya, humingi siya ng tulong ito si Ramil Madriaga sa pamilya Duterte, kay BP Inday Sara Duterte. Pero ang tugon ni BP Inday Sara Duterte, kapag dinimanda mo si Harry Roque, parang dinimanda mo na ang pamilya Duterte. Sabi sa kanya. Hanggang sa nakulong na ho, naaresto na ho itong si Ramil Madriaga dyan ho sa Bagong Diwa dyan sa BJMP. At hindi na ho dinadalaw ito ni BP Inday Sara Duterte. Pero nung nalaman siguro may nakapag-tip. Dito kay BP Inday Sara Duterte na gumawa niya ng affidavit. Itong si Ramil Madriaga labang kay BP Inday Sara Duterte kasi siguro ginamit nyo ko ng ginamit kung saan-saan. Tapos pababayaan nyo lang ako dito. Ay labas ko na baho nyo. Ayun na ho. Dumalaw-dalaw na ho si BP Inday Sara Duterte. Hindi malaman kung ano yung dalaw na yun ay makikipag-areglo ba o may gagawing di maganda. At napapabalita itong si Ramil Madriaga ay humingi ng tulong at sumulat. Nagbigay ho ng liham dito kay Representative Laila de Lima. Basahin ho natin itong report na ito. Exclusive, Ramil Madriaga humingi ng tulong kay Representative Laila de Lima dahil sa panggigipit. Basahin. Sumulat si Ramil Madriaga, ang lalaking naglabas ng affidavit na nagdadawit kay Vice President Sara Duterte sa illegal na droga at pogo operators kay ML Party List Representative Laila de Lima matapos umanong maling maakusahan. Ayon sa sulat, si dating presidential spokesperson Harry Roque at ang asawa nito ang nasa likod ng pagkansila ng mga titulo ng lupa sa Maribeles, Bataan. Gate pa nito, pinagbantaan pa umano ang kanyang buhay. Ito ho yata yung napapabalita nung nakaraan na kung saan mayroong pinagkaloob na lupain. Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinakansilan ito ni Harry Roque. Tuloy. Nagsampa ng kaso si Ombudsman noong February 2022 at matapos ang 6 na buwan ay nagkaroon siya ng subpina para sa kasong kidnapping at murder. Dagdag pa nito, may ilang witness na ang nagbawi ng kanilang testimonya at nagdadawit sa kanya. Siguro, so ibig sabihin itong si Ramil Madriaga ay tinatamnan ho ng kaso. Mukhang gawain nila yan di ba si Digong inamin niya sa video niya, ng piskal pa lang sila, nagtatanim ho siya ng ebidensya. At inamin niya rin kay Erwin Tulfo, yung mga ginawa niyang paninira issue kay dating Senador Antonio Trillanes, ay gawa-gawa lang niya. Kaya niya lang naman inamin niya kay Trillanes na gawa-gawa niya lang, istoryahe lang, nakakuha ho ng ebidensya si Trillanes sa ibang bansa, sa iba't ibang bangko, na wala siyang ganung pera sa mga bangko na pinagbabanggit ni Digong niya sa ibang bansa na yan. At binitbit niya rito yung certificate. So, naipit na si Digong, umamin na kay Erwin Tulfo. Nagawa-gawa niya lang daw yan. Hindi raw totoo yan. Isipin niyo si Digong, ano pa? Kay Laila de Lima. Di ba yung mga ginawang kaso dyan? Panggigipit lang, imbento. According to sa mga tumalikod, mga nagbawi ng statement, especially itong si Ragus, Jerwin Espinosa, at yung isa pang pulis, ay ginipit lang daw sila nung nagdaang administrasyon. Ito na nga yung Duterte. Tinakot at inipit lang sila. Ang gusto ay gipitin, gawa ng istorya, itong si Laila de Lima. Ibig sabihin, ganito na yung ginagawa rin nila kay Ramil Madriaga.
Parati rin ginagamit ni Roque ang kanyang programa sa isang TV channel upang tuloy-tuloy na banatan si Madriaga. Oh. Dagdag pa ni Madriaga sa kanyang sulat, binanggit palagi ni Roque ang kanyang 1992 kidnapping case bilang rason upang gumawa ulit ng krimen. Yun ang ginawang istorya. Grabe ka, Harry Roque talaga. Ayan ho yung sulat ni Ramil Madriaga patungo. Yung liham niyan kay Representative Laila de Lima. At pinatotohanan ho yan ni Laila de Lima na sumulat, nagbigay ng lihim sa kanya si Ramil Madriaga. Pakinggan natin. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito, mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts
about this. Ay, maliwanag ho mga kababayan, mga kanalays na kinumpirma ho ni Representative Laila de Lima na talagang humingi ng tulong, nagbigay ho ng liham itong si Ramil Madriaga papunta ho rito kay Laila de Lima. Bago pa pala nag-viral trending ito, at inilabas itong ginawang affidavit laban kay VP Inday Sara Duterte na ginawa ni Ramil Madriaga. Itong si Laila de Lima pala, si Representative Laila de Lima, nakarampa pala nila tinutulungan. Ginagawa ng paraan itong hinihiling niya kay Laila de Lima. Kasi nung nakaraan, itong si Pebbles, tinapik na rin ho ito si Ramil Madriaga na kung saan kaibigan kakilala niya rin. Na kung saan pag dumadalaw siya dun sa kulungan sa BJMP Camp Bagong Diwa, kinukwento nitong Ramil Madriaga na pumupunta si VP Inday Sara Duterte kay Ramil Madriaga at nakakagulat dahil ilang taon na siyang pinabayaan ito, ba't ngayon daw dumadalaw, anong meron? Yung kampo ho ni VP Inday Sara Duterte. At nagbigay ho ng video, naglabas ng video ho itong si Pebbles Cunanan alias sa Pebbles Salakera na kung saan ay pinakita niya na dumalaw siya sa Bagong Diwa dyan ho, BJMP. Dinalaw niya ho itong si Ramil Madriaga na kaibigan niya rin, na dating tauhan ni VP Inday Sara Duterte na ngayon ikalaban niya na dahil inilaglag ho siya. Ayan ho. So, papunta po tayo ngayon ng BJMP. Hi, Sarah. Tara, sabay ka na. Malapit na tayo, kuya, no? Ayan na yata siya, no? Ayan, nandito na po tayo sa Camp Bagong Diwa sa BJMP. Oo, pasok tayo. Mag-iiwan lang tayo ng ID dyan. Ewan ko si Sarah kung nag-iwan ng ID. Ayan, Bikutan Taguig, National Capital. Ano na? No decal. Ano yung decal? Pwede yan, kuya. Department of the Interior and Local Government, Bureau of Jail. Yan, nandito kami sa BJMP. Saan kayo nagdaan si Sarah dito? Baka dun sa taas. So, andito na po tayo sa Annex 2. Ayan, makikita nyo, Annex 2. Ay, saan ako nagpunta? MMDA. BJMP Annex 2. Bye-bye, kuya! Ang pupogi ng mga taga-ano, BJMP. Eto nga na, medyo mali. Ayan mga kababayan, ipaalabas na. Pauwi na ulit si Pebbles Cunanan dito, si Pebbles Salakera. Galing na ho siya dun sa Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa na kung saan ay dinalaw niya na ho si Ramil Madriaga at marami hong kinanta sa kanya. Nako. Wala nang kawala ito si VP Inday Sara Duterte. Hindi man nakukulong pa ito ngayon. Pero ano na dun yan? Papunta na dun yan. Papunta na dun yan. Sabagay mas okay ito dahan-dahan kaysa yung biglaan. So abang-abang, update ho tayo sa kaganapang ito mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.